Connie, matapos lang ng halos 30 minutong pagdinig, ay inaprubahan na nga ng House Committee on Justice ang substitute bill na nagbababa ng edad ng criminal responsibility. Mula 15 taong gulang, ginawa itong 9 na taong gulang. Ibig sabihin, maaari nang i-prosecute ang mga batang gagawa ng krimen basta't 9 years old hanggang 17 years old na siya. Ang mga mas bata sa 9 ay exempted sa criminal responsibility pero sasailalim pa rin sa intervention program. Bahagya pa ngang nagkatensyon sa pagdinig dahil ang pagkakaintindi ng ilang mambabatas, nagmosyon si Capiz Representative Ferdinand Castro para simulan na ang botohan sa substitute bill. Pero yung pala, nagmosyon siya para aprubahan na ang panukalang batas. Dahil dito hindi nakaboto ng no si Agusan del Norte Representative Lawrence Fortun at naipasa na nga sa committee level ang substitute bill. Paliwanag ni Justice Committee Chairman Oriental Mindoro Representative Doyle Yatchon para sa kapakanan ng mga bata ang kanilang ginagawa. Napatunayan daw ng mga datos mula sa PNP na hindi epektibo ang Republic Act 9344 na nagtatakda ng criminal liability sa edad na 15 dahil nagagamit ng mga sindikato ang mga bata. Wala rin daw kulong sa ilalim ng kanilang panukalang batas. Ang mga batang gagawa ng krimen ay dadalhin sa mga bahay pag-asa na child caring institution. Kapag napatunayang hindi naman banta sa lipunan ng bata, kahit pa dinidinig ang kanyang kaso, ibabalik siya sa kanyang pamilya. Kung mapatunayang guilty, dadalhin siya sa Agricultural Camp Training Centers na pamamahalaan ng Bureau of Corrections at TESDA. Pagtungtong niya ng 25 taong gulang, palalayain na siya kahit hindi pa natatapos ang kanyang sentensya. Ito ay para raw magkaroon siya ng pagkakataon sa ikalawang buhay. Hindi imbitado sa pagdinig ang mga children's rights group pero dumating sila para kontrahin ang pagpapasa sa substitute bill. Sabi ni Romdong Dieto, convener ng Child Rights Network, ang mga edad 8 pababa naman ang gagamitin ng mga sindikato para sa kanilang krimen. Hahabulin din daw ba at ikukulong ng mga mambabatas ang mga ito? Kaduda-duda rin daw ang sinasabing datos mula sa PNP. Sa pag-iikot naman nila sa bansa, nakita nilang nakahalo sa mga ordinaryong kriminal ang mga minor de edad. Kaya't hindi matitiyak ni Leachon ang kaligtasan ng mga bata. Ang dapat daw gawin ay ipatupad ng maayos ang Juvenile Justice Welfare Act. Dumalo sa pagdinig si House Speaker Gloria Macapagal-Arroyo na nagpahayag ng suporta sa isinusulong na panukalang batas ng Malacanang. Bago ang pagdinig, pinulong muna ni Arroyo ang mga miyembro ng komite pero hindi na ito nagbigay ng detalye. Connie? Maraming salamat, Victoria Tulad.